Hello mga kaurago ng ating lutong bahay serye. Ngayon ay magluluto ako ng ating pangmeryendang pansit canton. I-share ko sa inyo ang aking version kung paano ko ito lutuin. So ayan, ihahanda ko na ang ating mga gagamitin. Ang carrots, ayan, hiniwa ko na siya ng pahaba. At ang aking gagamitin ngayon ay ang pechay dahil wala tayong repolyo. Ayan, pwede naman gamitin ang pechay kapag wala tayong ibang gulay na nabili. So ito, dahil meron nga ako ditong nabili na pechay, ito na ang gagamitin ko dahil malapit na siyang masira. Sayang naman, 'di ba? At syempre ang ating sibuyas at bawang. Alam niyo ba, sa pagluluto naman ng pansit canton or ng kahit ano na gusto mong lutuin or kahit pansit bihon, ay pwede kang halo ng kahit anong gusto mong ihalo dyan, 'di ba? Depende na lang sa iyo kung anong gusto mong ihalo as long as talagang panghalo siya sa mga pansit. Tulad nito, 'di ba? Yung iba gumagamit ng kikiam, ng fishball. Itong gagamitin ko ngayon ay aking natira na meatballs na nabili ko nga before sa Indonesian store dito sa Jeddah. At ang ilalaw ko rin ay itong atay ng manok. So, ito na, ready na ang aking mga gagamitin at mag-uumpisa na tayo sa ating paggisa. At syempre sa ating mainit na kawali ay igigisa na natin ang sibuyas at ang bawang. At syempre sa paulit-ulit na lang natin ginagawa, kahit nakapikit ay kayang-kaya natin gawin ito. At kapag naamoy nyo na ang aroma nito, tulad ng mga sinasabi ng ibang nagluluto din, na content ay ganito rin, ay ilalagay na natin ang atay ng manok. Igigisa na rin natin ito at lalagyan na rin natin ng mga timpla tulad ng granules, pamintang durog at syempre ang toyo. Konting toyo lang ilagay natin dahil baka umalat naman ito. Alam nyo naman yung canton ay maalat siya. At syempre lagyan din natin ng oyster sauce para sa pandagdag na sarap ng ating lutuin. Ayan, at kapag sa tingin nyo ay luto na ang ating atay, pwede na rin nating ilagay itong carrots dahil medyo matigas siya. Inuna ko na ito. At syempre kapag okay na yung carrots natin, sunod naman natin yung ng pecha, yung tangkay. Alam nyo na kasi medyo matigas siya, kaya inuuna natin yung part na matitigas sa gulay. At isunod na natin itong kanyang dahon. Kapag nagluluto talaga ako ng canton or pansit bihon, ay inuuna ko talaga siyang igisa yung gulay. Kasi ayokong malata siya masyado kapag ihahalo pa natin sa pansit mamaya or sa canton. Dahil ma-overcook yung ating gulay. Kaya inuuna ko na siyang lutuin. At pagkatapos niyan ay hahanguin ko na at ihiwalay ko siya at ilalagay sa ibang lagayan. At pagkatapos niyan sa kawali kung saan tayo naggisa ng gulay ay doon na rin tayo maglalagay ng tubig para sa sabaw ng ating canton. So ayan, gumamit lang ako dito ng 3 bote ng mineral water at naglagay lang tayo ng chicken cubes at inilagay ko na rin itong mga meatballs dahil kanina frozen siya, so kailangan talagang maluto siya. Inilaga ko muna dito sa ating magiging sabaw ng canton. At kung napansin nyo, naglagay lang ako dyan ng konting toyo para magkaroon ng kulay yung sabaw natin. At nang kumulo na siya, ayun, inilagay ko na ang ating canton para maluto na siya. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang sa ma-absorb ng canton ang ating sabaw. At kapag ilang minuto lang ang lumipas, ay dahil madali lang naman itong maluto, ayan, konting halo lang, ay pwede na nating ilagay ang ating ginisang gulay kanina. O, diba? Napakadali lang ng ating pangmeryenda ngayong araw na ito, mga ka-Oragon. Ito ang aking version kung paano gumawa ng pansit canton. Kaya mga ka-Oragon, anong inyong version sa paggawa nito? I-share nyo rin para maraming nakakaalam. O, diba? Yummy! Sarap ng merienda natin, mga ka-Oragon. Kung nanonood ka pa hanggang sa ngayon ay maraming salamat po sa inyong panonood and God bless everyone. Hanggang sa muli. Bye!